Buti na lang talaga nakabakasyon pa rin si Josawa ko sa work, kaya ayan, kahit late na akong magising, wala naman akong pasok today, siya na nagatid kay Sab sa school. So kung mapapansin niyo yung mga halaman, namamatay na sila kasi nga sobrang lamig na dito. Pagkagising ko, ayan, chinek ko lang yung aking mga grades, and nag-check na rin ako ng mga email. So sa umaga, ang iniinom ko lang ay green tea, tapos kakain na ako mga bandang alas 12 na siguro. Ang bala ko sana mag-gym, kaso nga sobrang lamig sa labas, kaya sabi ko, dito na ako sa bahay, maglilinis na lang me. Ano naman ako makakapagsimula maglinis? Sinaharap naman ako ng Josawa ko. Anyway, ang agenda ko today ay maglinis ng bahay hanggang sa mapagod ako at mawala ang problema ko. Pagka-load ko nga ng mga punda at kumot doon sa washing namin, naglagay na ako ng bleach doon sa may bathtub. Kasi bababad ko muna at babalikan ko mamaya. Unahin ko muna yung kwarto ni Sab kasi doon ako matatagalan. Nilabas ko lahat ng mga damit niya doon sa drawer kasi na-stress ako. Sobrang gulo at kalat. Actually, ganun din naman ako lalo pag nagmamadali. Pero sinisikap ko namang ayusin ang sarili ko. Charot. Pero yun nga, ang dami na rin kasi yung mga damit na hindi na niya nasusuot at hindi na niya kasya. Kasi nung bumili ako ng mga damit last year, alit pa niya. Tapos after 1 year, halos magkasing laki na kami. Siguro inabot ako ng 1 oras sa pagliligpit ng kwarto niya. Yung mga damit niya na hindi na niya sinusuot, nilagay ko sa isang supot. Yung mga laruan na di na niya ginagamit, nilagay ko din doon para ipapadala ko na lang sa Pilipinas para ipamigay sa mga bata doon. Saka karamihan naman ng mga gamit niya hindi naman na overuse. Sinunod ko ng linisan yung banyo, pinagkukuskus ko yung bathtub, tsaka yung inidoro. Dalas ko tong gawin kapag marami akong iniisip or may gusto akong pagbuntunan ng galit tas hindi ako makapag-gym. Diba kasi minsan may mga problema tayo na ayaw natin pag-usapan o kaya yung parang iniisip nating mabuti at kailangan nating katahimikan. So kapag naglilinis na ako ng banyo at napatutog na ako ng Taylor Swift na napakalakas, ayan, hindi ako iistorbo ng Josawa ko. Sinunod ko ng mag-vacuum sa living room. Mabilis lang naman, tapos kinuha ko na yung una ko nilaban kanina ng mga punda tsaka tuwalya, tapos sinalansan ko na sa CR. Ay siya nga pala mga bakla, tuwing kailan kayo nagwa-wash ng bedsheet o mga punda o kaya tuwalya? Mga bandang alas 12 na yata, to talagang sinisipag ako maglinis. Ang ginawa ko, nag-declutter ako ng mga makeup. Yung mga di ko na ginagamit, nilagay ko sa supot ay papadala ko sa Pilipinas. Hindi ko din naman maintindihan yung sarili ko. Nung umuwi ako, hindi ko naisip na ipamigay tong mga to. Siguro kasi hindi pa ako ready noon. Parang sobrang importante sa akin ng mga makeup ko kasi nire-remind nila ako na, oh my God, nakabili na ako sarili kong makeup. Yung mga brands na gustong gusto ko dati. So maya-maya nakaramdam na ako ng gutom. So ayun, kumuha akong 3 mansanas and ito na yung lunch ko. Nag-check na rin ako ng mga pwedeng pagkakitaan today, nag-reply ng mga comments. Tapos ayun, hinango ko na yung mga nilabhan ko. Gulat kayo, no? Ako din nagulat ako sa sarili ko. Kasi di ba mga bakla normally, 3 to 5 business days ang inaabot bago ako magtupi. Pagkatapos ko magtupi, naligo na ako kasi may lakad kami ni Sab today after school. Pagka uwi namin mamaya, baka wala na akong time maligo, tamarin na naman ako kaya go na. Ito nga palang ini-spray ko sa hair ko ay keratin. Ipapavaksin ko today si Sab kasi required ng school nila. Ang out niya ay alas 3 and then ang appointment namin ay 4:15. Habang naghihintay sa parking lot dahil nga may pila, hihintayin lahat ng bata na makasakay tapos doon pa lang makakalis ang parents. Nag-order na muna ako ng Starbucks para pagdating namin doon pipick upin na lang. May mga nagtatanong pala kung anong iniinom ko sa Starbucks, so eto siya. Kung gusto niyo screenshot nyo na lang. Sobrang sarap. So, ayan, nandito na kami. Pipick upin na lang namin. Ngiting tagumpay pa si Sab kasi hindi pa na-injectionan. Pero tingnan nyo, iiyak-iyak yan mamaya. Ang ganda ng langit, no? Ang sarap sana mag-picture, lalo na kapag nasa beach ka. So, ayan, maaga kami dumating dito sa clinic, which is good kasi maaga din kami natapos. Wala pa mong injection. Ayan, mangyak-nyak na si Sab. Wala pa man din, Bakit nga sinusubukan ko nga testing? Ba't kasi kinukurot mo? Kulat ka yata. Pareho kaming takot ni Sab sa injection, kaya sabi niya sa akin kung pwede daw sa akin na lang iturok yung isa. Sabi ko, ay hindi Ayun, super cry siya, wala pa. Kinira kasi. Yung zipper, kinira. Bakit? Bakit? Naka-open, kinira. So ayun mga bakla, dumaan muna kami sa may Korean corner and tuwang-tuwa si Sab kasi nakakita siya ng unas. Maraming ganyan sa amin sa Tarlac, hinangat-ngat namin yan ng libre. And then may nakakilala pala sa atin. So hello ate, shout out. Nagkulat ako, sabi niya, hi Fiancé. Kapag may mga nakakilala sa akin sa public, kinikilig ako. Pero lalo kong kinikilig pag kilala si Sab. Tapos sinasabi kay Sab, ang cute-cute niya, ang ganda-ganda niya. Anyway, bibili nga pala kami ng mga chichirya na naman. So ito yung favorite ng Josawa ko, honey twist.
Ako naman, bibili ako ng pillows. Kakainin ko pag malungkot ako. Ito naman yung pinakamasarap na flavor ng Oishi for me. Masarap to isaw-saw sa kanin, tas may kamatis. Buti lang magkaiba kami ng Moby na gusto ni Sab. Gusto ko tong caramel puffs, lalo na pagdurog. Tapos siya naman is yung chocolate. Dati, bet na bet ko yung fita. Siguro yan lang kasi ang afford ko. Tag-3 lang yan nung grade 4 ako. Tapos yung Skyflakes, ang dami ng flavor. Dati plain lang yan. Kasama lagi ng royal kapag nilalagnat ka. Pero di ko naranasan. Ito din Opa Price, lakas maka-throwback. Ganyan lang, tas tubig. O, busog ka na. Pagka uwi namin, sinalansan ko lang yung mga pinamili namin. Tas nagluto na rin ako kasi papakuluan ko ng matagal yung baka. Magdinilaga pala ako today. So ninilaga ako kakaiba. Kahit may sarili akong recipe, kailangan ko pa din ng kodigo from TikTok. Hindi ko kasi alam yung pagkakasunod-sunod. Like ko nakakalimutan. Kahit sinigang, napakasimple na lang nun nakakalimutan ko pa. Habang pinapalambot ko yung baka, sinamantala ko ng hanguin yung mga damit ni Sab na second load kanina. Para wala na akong iniisip. Tas ayan, feeling ko tapos na yung mga gagawin ko sa buhay. Feeling ko pagod na ako and satisfied na ako today kasi ang productive ko. Manunod na dapat ako ng linlang, kaso lang mag-edit pa pala ako ng vlog. Saka may mga i-upload pa pala akong video. So ayun lang mga bakla, dyan natapos ang ating vlog for today. Thank you so much for watching. Love you all.